Hello guys! Dahil po maulan ngayon, ay kami po ay mananatili lang dito sa bahay at may bagyo daw po. Ay kami po ay magluluto na lang ng aming ulam na ginataang gabi po. Ata po, samahan niyo po kami. Ayan, ganyan po ang sitwasyon dito sa amin ngayon. Ngayon po ay may bagyo at wala pong pasok ang mga bata. Pero hindi naman po masyadong kalakasan ng hangin at ulan dito. Pero kailangan pa rin po natin mag-ingat dahil hindi rin po natin alam kung mamaya baka po biglang lumakas yung hangin o yung ulan. At ito na nga po pala yung ating lulutuing gabi. Iyan po. Nasimulan ko na po siyang himayin kanina. Ay meron pa po itong natira pa kaya tatapusin ko na po. Yung kamay ko, puro na po dagta ng gabi. Yung mancha. Pero yan naman po yung madali lang matanggal. Lalagyan ko lang po ng kalamansi. Meron naman po kami ditong kalamansi sa gilid ng aming bahay. Kaya kukuskusin ko na lang po yan. Ayan po madalas na ulam namin dito, lalo na po ganito na nagtatag-ulan po, may bagyo, ay meron pong mga niyog na nalalaglag din sa paligid, ay mas madali na pong makakuha ng panggata, hindi mo na kailangan sungkitin, mamumulot na lang po. Tapos yun naman pong lahok na yan, ay di sardinas lang o kaya dilis, ay okay na po yun. Yun nga lang po, ay talaga pong magdadagta ang kamay pag maghihimay na yan. Yan po yung kulay ng gabi dito sa amin. Nakadalasan po namin yan, kinugulay. Yan po ay matamis. Pagka naluto na ay mayroon po siyang parang natural na tamis. Kumpara po dun sa ibang gabi ay siya po ay matamis. Yun nga lang po ay siya po ay medyo lambutin. Siya po ay malambot pagka nasobrahan ang luto. Parang ganayon po, mas mabilis po siyang malustak. Kaya po yung ginagawa ko ay nilalagyan ko na po agad ng suka pagka bago pa lang isa lang para hindi po maiwasan po yung sobrang pagkalustak, yung pagkalambot. Pero pag tag-init po, ayan naman po ay akin munang binibilad bago ko po lutuin. Binibilad ko po siya ng maghapon o kaya po 2 araw. Abay, sobrang na po niya. Sobrang tuyo na po. Tapos ay gagataan ko po ng maraming niyog. Ayun, yung pong langis-langis ang pagkakaluto niya. Abay, napakasarap po na yan. Pag yan ay bibinilad. Kaya lang po ngayon ay tag-ulan. Kaya hindi ko na po ibibilad. Lulutuin ko na po ng ganiyan. Okay din naman po kahit hindi na ibilad. Huwag mo lang po masyadong kakalutuin. Ay masarap din po siya. Saka sardinas lang po, katalo na diyan. At dito naman po sa dahon, hindi ganito lang po ang aking gagawin. Yan naman po yung hugas na yung mga yan bago ko po yan himayin. Ninugasan ko na po yan sa labas. At saka po tagulan ngayon, kaya yan po yung nahuhugasan din sa ulan. Yan, tinatanggal ko lang po yung tikabilang dulo diyan sa dahon. Saka po yan, medyo winawagwag ko lang po kami mga nakadikit diyan mga insekto. Yan, saka po pipisang-pisangin ko lang po ng ganiyan. Yan, ganyan lang po. Tsaka po putulin ko lang yan ang isa. Yan po yung okay na. Yan pong dahon naman ay madali lang maluto. Kaya yan, ganyan lang po kasimple sa ginagawa ko po sa dahon. At pwede naman po ito nakapagkayod na dito ng 2 kabuong niyog. Yan po akin lang pong gagatain. Nilagyan ko lang po yan ng 1 tasang tubig. Yan po yung unang gata. Yan. Dito po sa amin ay hindi uso yung binibiling mga gata. Kami po talaga ang magkakayod. Kami na rin ang magagata. Hindi po gaya din sa ibang lugar na
gata na po mismo yung bibilhin mo, hindi ka na po kailangan magpakahirap magkayod at saka maggata. Ito po malayo ang bilihan ng ganiun, kaya kami na lang po yung gumagawa talaga. Tsaka po iyan ay kuwan ay iniikalwahan ko pa po ng gata. Gawa po ng mga nabibili, di baga po ang pinanggagat ay makina. Kaya po talagang labas na labas yung mismong gata nila. Ito naman po kami lang, kamay lang ang ginagamit namin. Kaya di mo po maiiwasan talaga na may natitira pang gata. Kaya ang ginagawa ko po ay iniikalwahan ko pong gata siya. Tsaka po yung ikalawang gata, yun po ang inuuna kong pangluto. Yung nga po palang sapal na yan, ay yan po iniipon ko rin. At yan po isinasama namin sa pakain sa baboy. Yung pong nilalaga namin na gabi, yan, sinasamahan po namin na yan. Dagdag pampalasa po yan dun sa aming pamakain sa baboy. Paborito po yan ng mga native namin, yung may ganayang sapal. Yan. Basta't may ganayan po ay sila po ay sarap na sarap. Kahit wala pong feeds sa mga native, basta't may ganayang sapal, yun po ay talagang nasasarapan na sila. Ayan, tapos na po ako diyan sa unang gata. Akin na po munang sasalain. At susunod ko na po naman yung ikalawang gata ko. Nandito na po yung ikalwa. Nilagyan ko lang po ulit ng tubig. Mga 2 baso naman po yung tubig. Yan. At gagatain ko lang po ulit. At ito nga po pala naman yung aming nilagang gabi para po sa aming mga baboy. Ilalagay ko na po diyan yung pinagkataan ko kaninang yan, niyog yan. Lalahok ko na po yan din habang mainit pa. At ito na po, akin na pong isisimulan tong aking lulutuin gabi. Yan po, sinasangkotsa ko po muna yan, kaunting taba po. Yan po yung karni ng baboy. Yan, nilagyan ko lang po ng kaunting mantika. Sinasangkotsa ko na po. At yan po ang aking ilalahok sa gabi. Yan. Mas gusto ko po yan, yung sinasangkotsa muna yung mga sangkap niya bago ko po inilalagay doon, bago ko po nilalagay yung gabi para po masigurado ko po talaga na luto po talaga yung yan, lalo na po yung karne, medyo matigas po iyan ay. At kapag ka po naman ganyan na brown na po siya, yan, medyo puputok-putok na po iyan, nilagay ko lang po yan sa gilid. At ang akin naman pong susunod na isasangag ay ito naman pong dilis. Yan po ay isa rin sa malasa na pang lahok ni Andy yan. Tsaka po yan ay kuwan, hindi mo na kailangang himayin, wala nang iisiping tinik, di po kagaya ng sa daing. Dati po daing ang nilalahok ko, kaya lang po nakakatinik yung mga tinik niya, delikado po lalo na po sa mga bata. Kaya po yan nila yung nilalahok ko. Dilis. Yan. Pagkatapos ko naman po yan, medyo sasangkotsa ko lang po yan at dagdag po ng aroma niya yung ng pagkakasangkotsa niya. Yan po, pinagsama ko na. Tapos kasunod po na yan, ilalagay ko na rin po yung mga ricado. Yan, ito pong luya. Noon ako po yan, sama sa sangkotsa. At yan po pampabango din. Yan bang sasangkot siya ng mga
ricado. Yan, bawang. Hindi ko po nilalagyan ng sibuyas pag po ginataan. Hindi po talaga ako naglalagay ng sibuyas. Kadalasan po yan, luya, bawang, tanlad. Yan. Yan po talaga ang pinaka-the best po sa mga ginataan. Yan. Ito na po yung aking sardinas. Akin na rin pong inilagay. Yan. Isa lang pong sardinas. Pampadagdag lasa lang po. Yan. Tsaka po yan na yung gata. Lagay ko na rin po yan gata. Yan po pala yung unang gata. Nilagay ko. Malakas pa rin po ang ulan. Hindi pa rin po natila. Labo na naman po yung aming fish pan. Hindi pa rin po siya natila. Pero hindi naman po ganun kalakasan yung ulan. Yan, balik na po tayo dito sa akin niluluto. Yan, nilagay ko na po itong aking hinimay na gabi. Yan, nilagay ko na po. Ibabaw ko po yung mga dahon ni Ann. At yan po ay madali lang maluto. Kaya po sa ibabaw. Yan, at saka ko po nilalagyan itong suka. Yan po yung sukang sasa. At saka ko po siya tatakpan para po siya ay malaga muna. At makalipas po ang ilang minutong pagpapakulo ay ito na po siya at medyo po malambot na. Yan, akin lang pong hahaluin. Babalik rin ko lang po yung gabi. Ayan, by dinapot, kaunting kembot na lang po ay luto na. Ayan po yung malambot na. Lalagay ko na lang po yung pinakang unang gata niya. Tsaka medyo papatuyuin ko lang po ng kaunti. At yan, luto na po. Yan, bayan po. At lalagay ko na po yung unang gata. Yan, ready na po. Kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Oh. Ano? Ano? Siapa? Ang dosa. Ang ganda ng gulay eh. Yan.